Ngayong araw wala na naman tayong magawa. Nakakainip, di ba mga par? At may naisip ako. Ako na ang bahala dyan. May papakita ako sa inyo par. Tignan nyo. Gagamutin natin to kahit wala tong sakit. Ay meron palang sakit yan par. May ubo kasi to na hindi alata kasi pahigop. Diyan ka muna par, baka makatakas ka pa. At ihahanda na nga natin ang mga ating gagamitin para magamot na natin to. Nuha ko na nga yung lamesa para hindi tayo mahirapan. At sundan nyo lang ito sigurado ako wala kayong matututunan. At syempre ito ang ating unang gagawin. Pagpapainit muna tayo ng tubig. Pero huwag sobrang init, yung maligamgam lang. Kawawa naman kasi yung malaga nating itik. Bigla siyang inubo pero pahigop. Makipag-inuman kasi yan kagabi. Pumesto sila dun sa ilalim ng mangga kasama yung mga barkada niya. Kaya ngayon ipapaliguan natin para mawala yung hangover niya. Kaya lang nakatulog ako hindi ko namamalayan na kumukulo na pala yung tubig. Pero okay lang yan dahil papalamigin din natin yan mamaya. Tignan nyo par, kumukulo na. Okay na nga yung itik natin mga par. Wala na siyang kubo. At eto na nga, 12:00 na kaya magluluto muna tayo. At eto na nga, magluluto tayo ng manok. Ililitsyon natin to. Pero bakit parang hindi manok yan par? Parang may kamukha at medyo pamilyar. Sigurado ka par, manok yan ha? At nakababad nga yung manok natin sa iba't ibang pampalasa. Nasa 3 oras din ang pagkababad niya. At eto na nga. At syempre, hindi makukumpleto ang lechon natin kung hindi natin tutuhugin to. At parang magtataka ako, parang hindi naman manok yan eh. Parang ganyan din yung ginawa mo dun sa manok na pilay. Ang sabi mo gagamutin mo pero bakit mo kinatay? At ang susunod naman itong itik na walang kamalay-malay. Pero okay lang, mukha namang masarap. At eto na nga, tinusok-tusok nga natin siya ng pampalasa para mas masarap. Hindi na natin kailangan ng magic sarap dahil ang tunay na sarap, dito nyo lang malalasap. At ang susunod na second step ay tutusukin na natin to na parang barbecue. Pagkatuhog nito ay sisiguraduhin natin to na hindi siya gagalaw. At para hindi siya gumalaw, tatalian natin to. Ganito lang siya par. At dahil hindi tayo nakahanap ng kawayan, eto na lang yung gagamitin natin, yung lumang sampayan. Pwede na siguro yan par. Kukuha nga tayo ng ano par. Di ko alam kung ano tawag dito pero tignan nyo na lang. Ito yung gagamitin natin para tumayo yung lechon natin. Dali-dali ko na ng pinagtataga ito. At itutusok nga natin yan at siguraduhin lang na hindi siya gagalaw. Baka pag natanggal yan gumulong-gulong yung itik natin sa lupa. Basta par, tignan nyo na lang. At ginabi na nga tayo. Magta3 oras na nga tayo nagpapaikot dito. At binuksan na nga natin yung ilaw na binigay sa atin. Shoutout po sa inyo at maraming salamat. 20 minuto na lang at maluluto na nga ito. At nagugutom na nga ako. At sa inahaba-haba nga ng pagpapaikot natin dito ay sa wakas ay naluto na rin. Tignan nyo par, saktong-sakto lang. At naisip ko naman kung ano ang itatawag natin dito. Lechon etik na may ubo. Wait lang par, alisin natin to baka akala nila umiinom tayo. Okay na par, edit mo na lang. Pagkatapos ng 4 na oras, titikman na natin to. Ano kaya ang lasa ng itik na may ubo? Napakaba mo, sigurado ako masarap to. Kaya let's go, kain na tayo.
Kakain muna tayo dito at maraming salamat sa panonood ng walang kwenta nating video. Yun lang, bye-bye!